Sa cellphone video na ito, makikita ang tambak ng kamatis na itinapon na lang sa isang bakanting lote sa Nueva Vizcaya. Ano kaya ang dahilan kung bakit napunta sa basurahan ng mga pagkain ito? Ang mga nakilala naman naming bata sa Maynila, namumulot ng mga gulay na pwede pang pakinabangan at pagkakitaan. Habang ang isang non-government organization o NGO na ito nakagawa ng paraan para maisalba ang mga pagkain dapat ay itinatapon na mula sa ilang pamilihan at supermarket. Ano nga ba ang solusyon para matugunan ang problema ng food waste sa bansa? Alas 12 na madaling araw. Habang tulog pa ang karamihan, nagsisimula na ang araw ng pamilya Biazon. Dalawang basong kape ang panlamang siya ng buong pamilya. Ilang sandali pa, maglalakad na sina Noah, 9 na taong gulang, Lara, 12 taong gulang, at ang nanay nilang si Mary Grace, papuntang Divisoria. Pagdating sa kanilang pwesto, agad na nag-ayos ng kanilang paninda ang mag-iina. Yan, pagtapos ko rito, aalis na sila, mamumulot sila ng gulay, tapos doon sila maglalatag. Iba yung paninda ko, iba yung paninda nila. Tinitignan po namin kung may bulok po siya, para po matanggal po namin yung mga bulok. Itatapon na po namin pag nabulok na po siya. Pagkatapos ng ilang minutong paglilibot, may laman na ang plastic ng magkapatid. 2 sayote, kamatis, tapos bell paper. Hindi lang sina Noah at Lara ang mga batang namumulot ng gulay dito. Habang naglalakad, nakasalubong din nila ang iba pang mga bata. Pagkatapos mamulot ng gulay, nilatag na nina Lara at Noah ang mga naipon para itinda. Ang kinikita sa pagtitinda ng mga napulot na gulay, ibinibigay nila sa kanilang nanay. Ang mga barya naman, iniipon nila para makabili ng mga gamit sa eskwela. Ano pinag-iipunan mo? Mga gamit ni nanay. Tapos pag lumaki na po kami, tutupadin na namin ang pangarap ni nanay. Na? Humiling rep, magkakama. Grade 3 na ngayon si Noah. Grade 7 naman sana si Lara. Pero kinailangan siyang tumigil sa pag-aaral dahil sa kakulangan sa pantustos. Sa mga pagkakataong mahina ang benta, ang mga napulot na gulay daw ang nagiging ulam ng buong pamilya. Pero madalas, ang tinatawag nilang kanin baw ang kinakain nila. Ano yung kanin baw? Kanin po, tapos may sabaw. Sabaw. Walang ulam. Opo. Sa survey na ginawa ng Social Weather Stations mula July hanggang September 2022, 2.9 million na pamilyang Pilipino nagsabing nakaranas sila ng severe hunger o matinding gutom. Ang pamilya nina Noah at Lara pasok sa bilang na ito. Sa pag-aaral na ginawa ng UN Food and Agriculture Organization noong 2019, 30% ng mga pagkain sa buong mundo ang nasasayang lang. Sapat sana ito para suplayan ang pangangailangan ng mahigit 690 million na nagugutom na tao. Kaya naman ang ilang mga non-government organization o NGO pilit na tinutugunan ang problemang ito. Mga gulay, prutas at tinapay mula sa iba't ibang mga pamilihan na itatapon na dapat ang nire-rescue ng Scholars of Sustenance Asia. We need to expand as much as we can. We also hope to set up a model where other countries can join in, so we don't have to actually actively be in every country under the SOS banner.
We are the experts now in food safety. Absolutely non-negotiable, right? When you harvest food like this, we have to be sure it's safe. So ito yung mga nire-rescue namin sa SOS. Katulad nito, yung carrot na to nakikita ninyo, medyo may mga konting tama na siya. Pero kapag ito nilinis natin, pwede pa siyang kainin ng mga kababayan natin. Before, sir, tinatapon po kasi namin to, no? Yung mga reject na po from delivery namin. Ngayon, dahil may partner na po kami, si SOS, na kumukuha po nito. So, wala na pong natatapong pang gulay. Pagkatapos mapilian ng mga pwede pang makain, i-deliver na ang mga prutas at gulay sa mga partner NGO nila para magamit sa mga feeding program. Ang feeding program ng NGO na ito nagsimula raw noong kasagsagan ng pandemic. Bago talaga naging food bank, naging Oplan Damayan muna kami. Yung Oplan Damayan na yon, ito yung nagsimula na namimigay lang muna kami ng mga relief good. Ang dami namin nakikitang homeless. Wala silang mahingian ng pagkain, ng pera o mamalimos. So, walang katao-tao. Ito na po yung mga gulay na dinonate kahapon ng SOS. Nililinis po namin siya at piniprepare na po sa paghihiwa dahil mamaya po ay gagawa po kami ng chop suey. Ang mga dapat patapong pagkain, ngayon makakatulong sa mga nagugutom at nangangailangan. Malaking tulong nakapipit po kami. Salamat po. Sa isang food bank naman sa Tondo, mga groceries ang ipinamimigay. Ito ang kauna-unahang organisadong food bank dito sa Pilipinas. Meron silang 297 na families na tinutulungan dito sa Tondo, Maynila. Isang beses kada buwan, binubuksan nila ang kanilang pintuan para makapasok yung kanilang mga benepisyaryo at makapamili ng mga gusto nilang produkto. Ang mga food products na ito, mga sobrang production ng mga kumpanya o kaya ay mga near expiry na produkto na pwede pang mapakinabangan. 2022, meron po kaming nakolekta na around 2 million kilograms ng mga food surpluses from different food donors. Yung pong mga yon ang binibigay po natin o ginagamit natin sa feeding program. Isipin mo kung hindi napunta dito yung mga pagkain na yun, parang basurahan ng bagsak nun, yes, di ba? Disposal opo. ng bagsak nun, di ba? Oo. Ayon sa Food and Nutrition Research Institute, mahigit 1,717 metric tons ng food waste ang nasasayang mula sa hapagkainan ng mga Pilipino. Katumbas ito ng 95 na dump truck ng food waste araw-araw. Ang nakakabahala, sa kabila ng mataas na bilang ng food waste sa bansa, mataas rin ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na nagsabing nagugutom sila. Sobra-sobra po ang nasasayang din na pagkain. So sana may mga programang may gawa o may organize para ma-reduce naman. Kasi ginagawa natin to hindi lang para sa environment, para rin sa mga Pilipino. Sa ilang pagkakataon, sobra-sobra pa ang napuproduce ng pagkain ng ating mga magsasaka dito sa bansa. Ang problema, dahil sa kawalan ng sapat na storage facility. Nabubulok ang mga pagkain, kaya nauuwi ang mga ito sa basurahan. Ang mga magsasaka ng kamatis na ito, napilitan na lang na itapon ang mga sobrang ani dahil sa baba ng presyo. Yung epekto talaga sa aming mga magsasaka pag ganun po yung yung bagsak po yung kamatis po is lugi po yun, sir. Kasi yung isang lata po na kamatis, ginagastusan po namin yan ng 50,000 po pataas. Noong nakarang taon, ipinanukala sa Senado ang Senate Bill 240 o Zero Food Waste Act of 2022. Layo nitong magkaroon ng sistema para maiwasan ang pagsasayang ng pagkain sa bansa sa pamamagitan ng redistribution at recycling. May mga parehong panukala na rin sa Kongreso, pero sa kabila ng sobra-sobrang supply ng pagkain sa bansa,
tila kabaligtaran na marami pa ring Pilipino ang nagsabing nagugutom sila. Mabuti na lang at may mga sumasagip sa mga pagkain bago pa mapunta ang mga ito sa basurahan. Sa madaling sabi, isang epektibong programa lang kailangan para ang distribusyon ng pagkain maging maayos at makarating sa mga nangangailangan.